ang Lakers ang panalo sa trade. Sa naganap na blockbuster trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks, walang dudang ang Lakers ang malinaw na panalo. Matapos nilang makuha si Luka Doncic kapalit ni Anthony Davis. Bagamat parehong elite players ang na-involve sa palitan, mas mahalaga sa kasalukuyang NBA ang isang batang superstar na kayang umiscore mula kahit saan sa court at magbuhat ng isang prangkisa. Dahil dito, mas paborable ang kinabukasan ng Lakers habang ang Mavericks ay napunta sa isang alanganing sitwasyon. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit panalo ang Lakers ay dahil mas maasahan at mas matibay si Luka Doncic kaysa kay Anthony Davis. Kilala si Davis bilang isang dominanting big man pero madalas siyang magkaroon ng injuries na nagpapahina sa kanyang team. Sa kabilang banda, si Doncic ay isang batang superstar na kayang maglaro ng halos buong season habang nagbibigay ng MVP caliber na performance. Sa pamamagitan ng trade na ito, sinigurado ng Lakers ang kanilang pangmatagalang kinabukasan. Habang si LeBron James ay nasa huling yugto ng kanyang karera, magkakaroon sila ng bagong mukha ng prangkisa na kayang dalhin ang koponan sa tagumpay sa mga susunod na taon. Bukod sa longevity ni Doncic, mas maganda rin ang kanyang versatility at fit sa system ng Lakers kumpara kay Davis. Bagamat parehong ball dominant sina LeBron at Luka, mas madaling i-adjust ang laro ni Doncic para bumagay sa sistema ng Lakers. Maari siyang maglaro bilang primary playmaker o bilang isang scorer na kayang umiscore sa kahit anong sitwasyon. Samantalang si Davis, isang elite defender at scorer sa loob, hindi siya kasing impactful sa opensa tulad ni Luka. Lalo na sa modernong NBA kung saan ang perimeter scoring at playmaking ay mas mahalaga. Sa kabilang banda, malinaw na nalugi ang Dallas Mavericks sa trade na ito. Kahit pa magaling si Davis, hindi siya maituturing na kapalit ng isang generational talent tulad ni Luka Doncic. Isa sa mga pinakamalaking problema ng Mavericks ngayon ay ang kawalan ng kasiguraduhan kay Davis. Una, madalas siyang ma-injure, kaya walang kasiguraduhan kung kaya niyang dalhin ang Mavericks sa playoffs nang walang major injury issues. Pangalawa, hindi rin tiyak kung magtatagal siya sa Dallas dahil may history si Davis ng paghahanap ng mas malaking market. Kung hindi mag-workout ang partnership niya kay Kyrie Irving, maaring mauwi ang Mavericks sa isang matagalang rebuilding phase. Bukod pa rito, hindi rin ganap na sigurado kung magiging maganda ang chemistry ni na Davis at Kyrie Irving. Si Irving ay may kasaysayan ng pagiging mahirap makatrabaho sa ilang teams, habang si Davis naman ay hindi kilala bilang isang vocal leader. Kung hindi maganda ang magiging chemistry nila, maaring magdusa ang Mavericks sa pagbuo ng isang competitive team sa Western Conference. Sa pangkalahatan, mas matibay ang kinabukasan ng Lakers kaysa sa Mavericks matapos ang trade na ito. Ang pagkuha kay Luka Doncic ay isang napakalaking tagumpay para sa Los Angeles dahil sinigurado nilang mayroon silang isang superstar na maaring maging pundasyon ng kanilang prangkisa sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang Mavericks ay nasa isang alanganing sitwasyon. Umaasang si Anthony Davis ay magiging malusog at maglalaro sa kanyang pinakamataas na antas. Kung hindi ito mangyari, posibleng mawalan sila ng direksyon at muling bumalik sa rebuilding phase. Sa madaling sabi, panalo ang Lakers at talo ang Mavericks sa trade na ito.